So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito babalikan natin itong topic po na to. Kasi nga po, meron pong bali-balita ngayon na iimbestigahan po yung Dolomite Beach. Yung pinagmamalaki po ng mga Duterte fanatics na Dolomite Beach. Alam niyo, no? Ito po yung pinaka-bobo na narrative po na nakuha po natin. Kasi una sa lahat, kung kukumpara po natin yung Dolomite Beach dun po sa Esplanade, mas di hamak naman na mas maganda pa yung Esplanade. Uy, kayo sa hindi pa po nakakapunta dyan sa sa may Intermuro sa Esplanade, pumunta po kayo, napakagandang lugar po niyan. Di ba? Yun ninyo Dolomite Beach, ilan di pa lang yun, 20? 20 metro na white sand. Tuwan-tuwa yung mga DDS. Samantalang yung Esplanade pinaganda, ilang kilometro yun? Sobrang haba nun. Actually, ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Di ba? May pagkukulang po talaga sa information. Tingnan ninyo Noong panahon po ni Digong, nung ginawa po yung Dolomite Beach po na yan, ang daming taong pumunta. Kasi po ang dami pong vlogger po na nandun. Araw-araw, oras-oras, minuto, may vlogger po nakaantabay po doon. Pero bakit dito po sa Esplanade? Di ba wala pong pumupuntang vlogger doon? Para po ipakita pa sa taong bayan kung gaano kaganda po yung lugar po na yan. O kasi, ibig sabihin nun mga kababayan po kasi, nung panahon nga po ni Digong, organized po yung mga vlogger nun. O pumunta kayo dyan. O baghapon kayo dyan. Yun po, sa panahon naman po ni PBBM walang ganun. Sa totoo lang. Hindi mo, magpakatotoo lang po tayo. Kaibigan ko yung mga vlogger kaya ganun talaga. So by the way mga kababayan, ito nga pong Dolomite Beach nga po na to ay imbestigahan nga po. So kayo po ba, pabor po ba kayo na imbestigahan tong Dolomite Beach? Kasi po, meron po talagang nakakakilabot, kahindik-hindik, na katotohanan sa likod nga po ng katarantaduan Dolomite Beach po na yan. So tingnan nyo hindi. Baka pumunta kayo ng Dolomite. Baka nung pumunta kayo sa sa Esplanade nung umuulan. Talagang din talaga yung mga basura doon. Di ba? Pumunta kayo ng Esplanade na hindi umuulan. So ngayon mga babae, sabi dito Manila Dolomite Beach project paimbestigahan sa Kamara. Okay. So sabi dito sa News 5. Day of reckoning for Dolomite Beach project has arrived. Inihain ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang House Resolution number 56 na layong hikayatin ang Kamara na imbestigahan ang Manila Bay Rehabilitation Program kabilang ang Manila Baywalk Dolomite Beach. Tandaan nyo mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito, yung buong Manila Bay Rehabilitation Program. Yung buong lahat. Hindi na po Dolomite Beach. So kasama po dito yung kasama po dito yung reclamation project ni Digong. Di ba? Sabi dito. Kasunod nito ng ulat ng Metropolitan Manila Development Authority na lumala ang baha sa Manila dahil sa proyekto. So, it is nothing but criminal wastage of public funds of 389 million that could have been far better spent on sewage treatment plants and other engineering interventions grounded in science and sustainability, sabi ng kongresista. Tignan nyo, 389 million. Di ba? So ngayon mga kababayan, actually, ito yung dito yung catch dito mga kababayan Yan Dolomite Beach po na yun mga ka-streetwise, pantakip lang po talaga yan sa isang malaking scheme ni Digong. Na ito nga po yung reclamation project ng ending mga kababayan. Tinan ninyo. Okay. Alam niyo ba na yung reclamation project po dyan sa Manila Bay? Sino po naghuhukay dyan? China. Mga DDS, alam niyo ba yon? Yung kumpanya po
na naghuhukay po dyan o nagre-reclaim po ng reclamation project po dyan sa Manila Bay, no, same company po na China state-owned, na sila rin po yung responsable dun po sa reclamation project sa West Philippine Sea. Same company po yun. Ganyan po kagago si Digong, mga kababayan. Para lumalabas dito mga streetwise, no? Sige, linisin natin yung yung Manila Bay. Gawa tayo ng Dolomite Beach. Oh. Pero tatago natin yung reclamation project. Actually, mga kababayan, no, hindi ko makuha yung point eh. Pinaganda po yung Manila Bay, pero pinapangit po ng reclamation project. Nakuha niyo yung point? Di ba? Paano mo masasabi na pinaganda mo yung Manila Bay kung tinambakan mo ng lupa? Ay, di ba? Pinaganda yung Manila Bay tapos tatakpan mo yung dagat? Di ba? O parang lumalabas dito mga kababayan ganito, no? O kami. O mga mayayaman, gagawa kami ng reclamation project. O yung mga negosyanteng Chinese, dyan kayo. O kayong mga Chinese spy, magtrabaho kayo dyan. O kayong mga hampas lupang Pilipino, total, mabababa naman yung kaligayahan ninyo. Matuwa kayo dyan. Sa Dolomite Beach. Para sa inyo, mga hampas lupa, Dolomite Beach. Samantalang kami, magpapayaman kami. Pero ito malupit mga kababayan. Ito malupit. Siyempre, yung mga sinasabi po natin, hindi po tayo magsasalita nang walang dokumento. Siyempre, may dokumento po tayo. Ito ito malupit to mga ka-streetwise. Maestro Paul Tinan nyo to Executive Order number 74. Repealing Executive Order EO number 788 and EO number 146, transferring the Philippine Reclamation Authority to the Office of the President. Buka ka ng inakadigong. Delegating to the PRA Governing Board the power of the President to approve reclamation projects and for other purposes. Ayan na, malinaw to na ebidensya mga kababayan. Malinaw po na ebidensya po ito na nung panahon po ni Digong, nilipat niya po yung responsibilidad sa Office of the President para po sa pag-approve ng mga reclamation project po dyan sa Manila. Lupit no? Putang ina ka pala, Digong Putang binaboy mo yung Pilipinas pumatay ka na nga ng 30,000 na Pilipino, di ba? Napapasok ka pa ng Pogo. Ngayon naman, yung reclamation project, ikaw pala lahat nag-approve. Nalinaw dito, Ito, linaw mo. Sige, basahin natin para mas maganda, no? So, dito po sa EO number 74 na ito, mga kababayan, nilipat po ni Duterte yung responsibilidad from NEDA to Office of the President para po sa pag-approve ng reclamation project. Sabi ko nga sa inyo, mga babae, ng paslupa ito para walang bidding, di ba? Ayun ang sinasabi ko kanina. Kami mga pro-China, kami mga mayayaman, gagawa kami ng reclamation project. Magtatayo kami ng mga negosyo. Magpapayaman kami. Kami pati mga Chinese people. Hulog. Pati kayo mga Chinese, magtrabaho kayo. Kayo mga hampas lupa mga Pilipino, ito sa inyo Dolomite Beach. Total, mabababa naman ang kaligayahan ninyo, maging masaya kayo sa Dolomite Beach. You're a beach. Grabe, di ba? So sabi mo dito, meron yan dito, saan ba yun? Ito. Whereas EO number 380A 2006 na panahon to ni Gloria, no? Rename PAA as the Philippine Reclamation Authority and EO number 543 delegated to the PRA through its governing board the President power to approve reclamation projects subject to compliance with existing laws and rules and subject further the condition that reclamation contracts are to be executed with any person or entity shall go through public bidding. So kung yung mga kababayan pala, no, nung panahon din pala to ni Gloria, di pala ito yung first time. Kasi nung panahon pala ni Gloria,
si Gloria din pala nag-approve ng mga reclamation project. So paras na paras pala talaga sila ni Digong, di ba? Tapos binago po yun ni Pinoy. Noong panahon nga po ni Pinoy, no, yung EO number 143 2013 transferred the delegated power to approve reclamation project from PRA to the National Economic Development, NEDA. So nakuha niyo yung point, ha? Noong panahon po ni Gloria, kinuha niya po yung reclamation. Noong panahon ni Pinoy, inalis niya po yung reclamation. Nilipat niya po sa NEDA. So ayaw niya mga alam, di ba? So ngayon, ang malupit dito, no, pagpasok nga po nung panahon ni Digong, 2019. Tingnan nga, ang bilis, ha? 2019 lang to, eh. Sana ba yun? Yan, no? Napirmahan to 2019. 2020 pa nga ata, oh. O, pumirma nito, ito si Medjajeja. Si Mildal Diela. O, pumirma nito mga kababayan, si Salvador Medjajeja. Si Ninja Turtles. O, so ngayon, natin na nyo, ha. Okay. So ngayon, nung panahon nga po ni Digong, yung reclamation mga kababayan, napunta na po, nung panahon nga po ni Digong, yung reclamation po ay nasa NEDA. Tapos ang ginawa nga po ni Digong dito, ito na yung malupit. Hello po, Edel Toto, maraming salamat, no? Sabi dito, the PRA shall be under the control and supervision of the OP. Ano yung OP? Office of the President. Di ba? Well, the power of the President to approve all reclamation projects shall be delegated to the PRA Governing Board. Such delegation, however, shall not be construed as diminishing the President's authority to modify, amend, or nullify the action of the PRA Governing Board. Okay, kita nyo? Ito mga kababayan, ito po hindi po kayang gawin po ng mga bobong mga DDS. Pero content po may ebidensya. Tayo po bang nagko-content po tayo, may ebidensya po tayo. Malinaw dito mga kababayan, na nung panahon nga po ni Digong, from NEDA, kinuha niya po yung authority para po magkaroon po ng, the President authority to nullify, amend, di ba? And then, authority to modify the action of the PRA. So, ibig sabihin ng mga kababayan, lahat po ng reclamation project po dyan sa Manila Bay, si Digong po yung nag-approve. Visit ka. Di ba? Ganyan po maganda mga kababayan, panagko-content, may ebidensya. Para undebunkable. Para nadi-debunk to. So ngayon, kung makita ngayon natin dito, ito yan yun, tinan nyo. So noong panahon nga po talaga ni Digong at saka ni Gloria Macapagal Arroyo, sila po talaga yung may pinakamarami po talagang na-approve ang reclamation project. At ang malungkot dito mga kababayan, kasabot po yung China. Ito yan ayan tinan nyo ha. Philippines suspends Chinese-backed reclamation project in Manila Bay. Di ba? Environmentalists welcome the move, which has the support of the United States. One of the Chinese companies involved is under U.S. sanctions. Chinese Foreign Minister Wang Yi today called for an easing of tension of the following recent incidents in the South China Sea. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, yung same person yung same company po na nagtatambak nga po ng lupa dyan po sa Manila Bay, same company rin po ito na nagtambak po ng lupa sa West Philippine Sea. Isipin nyo mga kababayan na ganyan po tayo binaboy ni Digong. Ganyan po tayo binalahura ng matandang hukuluban po na yan. Di ba? Isipin nyo nagpagawa ng reclamation project na yung nag-approve po presidente. Tapos, di ba ang kinuha pa talagang kumpanya para po mag-reclaim po ng Manila Bay, same company na nag-conduct ng reclamation project din po sa West Philippine Sea.
gago nga, no? Gago nga. Putang ina. Duterte legacy nga talaga ang tawag dito. Pambababoy po sa Pilipinas ang nangyari dito. Ano ko ba? Tanga-tanga ng mga DDS talaga. So ngayon, tinan nyo to. So may balita dito, no? So, ito, panoorin muna natin to. May news article dito eh. Okay. Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project sa Maynila bilang isa sa mga dahilan kung bakit mas binabaha raw ngayon ang mga kalsada sa syudad. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, natakpan ng artificial beach ang 3 major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito raw ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Kaya ang nangyayari, dumadaloy ang tubig sa isang treatment plant na hindi kayang makasabay kapag malakas ang ulan. Ang resulta, mas mataas na baha, partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Nakikipagtulungan raw ang MMDA sa iba pang mga ahensya para pansamantalang buksan ang mga natakpang lagusan kapag tag-ulan. Meron po kasing natural flow of water, yung coming from Taft Avenue at saka yung sa area na yan, na pumupunta po, ang talagang natural flow niyan is papunta po ng Rojas Boulevard. So papunta ng Rojas Boulevard na, of course, bumabagsak na rin po sa ating Manila Bay. Yung pumping stations na ginagawa po ng DPWH dyan ay hopefully matapos as soon as possible para po ma-pump out nga yung tubig palabas ng Manila Bay kung kailangan. Pero on a regular day na wala naman pong tubig ulan, masala din po yung tubig para yung pong ating pinakakawalang tubig sa Manila Bay ay treated. Actually, mga babayan, no, hindi lang naman po kasi Dolomite Beach po yung naging rason kung bakit nga po binaba sa Metro Manila. So, isang reason na rin po dito, yung reclamation project nga po ni Digong. And then, pangalawa, malamang, no, yung disiplina na rin po ng mga kababayan po natin na actually, no, yung walang disiplina na pagtatapon nga po ng basura. Ay, nako. Hindi po makapolyot. Di ba? So, don't blame everything to the government, no? Kasi yung pagbaha po sa Metro Manila, mayroon din pong malaking ambag po dito yung mga kababayan din po nating mga kababayan po natin. Okay. So, lahat na lang nakapalpakan konektado yung si Digong nyo. O nga, no? Actually, ito hindi ko makuha, no? Bakit suporta pa rin itong mga DDS na to kay Digong? Eh, ang dami na pong anomalya po na lumalabas po ngayon. Diba? So, medyo, natatangan lang ako ng konti, di ba? So, kayo mga babae, no? So, kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa plano nga po ng mga congressman natin na imbestigahan po itong reclamation project nga po at saka itong Dolomite Beach, no, ni dating Pangulong Duterte. Kayo po ba, pabor po ba kayo dito? O baka mamaya, fan din po kayo ng Dolomite Beach. Actually, ako talaga, never po talaga ako naging fan yan. Dolomite Beach. Pumunta lang ako dyan isang beses. Sinilip ko lang. Di ba? Pero never nyo pa ako nakita doon na pumunta para mag-vlog. Yak. Alvin TV, no? Yak. Content Dolomite Beach, yak. Di nga, di ba? So, yun po. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalimutan pa-share po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. And then, pag-usapan natin to, no? Itong last topic. Hindi pa pala. Meron pa pala 3 topic. Bukod nga pala. 3,